Sunshine Radio sa DZAR 1026 Sunshine Radio. Ayan, nagbabalik muli mga kapartner ang programang Patok sa DZAR 1026. May oportunidad sa bawat katok. Ayan! Eto na, nandito na ang ating pinakahihintay. Actually, mga kapartner, nakailang postpone ito. Kasi may mga hindi inaasahang pangyayari at ngayon tuloy na ang ating special guest, ang Chief Executive Officer ng Clean Zone PH. Atin pong i-welcome si Sir Ramonchito R.C. Flores. Good hapon, Sir R.C. Welcome. Hello po. Ayan, si Sir R.C. pala ay tubong Pampanga. Yes. Oo. Maari ba kayo, Sir? Baka may gusto po na kayong batiin bago tayo mag-start. Actually, yes. Nakaabang po yung mga tao ko. Ayan, go! Okay po. Bali, shoutout po sa, of course, sa Clean Zone PH family at saka sa Transform Media. Sa Flores and Patente clan na rin po. And you mentioned sa Pampanga, fiesta po ngayon. Happy Fiesta San Juan, Fiesta. Banyo Arayat. Ay, Sa pwede Pampanga. dyan? Maki-fiesta. Okay, happy fiesta sa lahat ng mga nasa Pampanga. Pampangan. Alright, Yes. sir. Ano muna, small background muna tayo ng Clean Zone PH. Paano ba ito nagsimula at kailan? Clean Zone PH actually started late 2016 na po. Yung drama nagsimula nung iniwan kami ng kasambahay namin. Sabi niya kasi magbabakasyon lang siya basically. So sa condo kami nakatira that time, syempre may reason din bakit di siya pinagbalik ng parang parents niya. Parang naisip namin na syempre malaking parang sa amin yung struggle. Unang-una, nag-breed din kasi ako ng mga small dogs. So, kailangan ko talaga may tutok sa dogs ko. So, yung time na yun, sobrang struggle for me kasi alam kong gaano kahirap walang kasama sa bahay. And working din kasi kami that time din po, aside may business na Clean Zone. So, my partner and I decided na parang kung pinoproblema namin to, malamang hindi lang kami ng problema sa condominium na naghahanap ng mga on-call cleaning. So, dun basically nagsimula yung idea. So, yun minsan mga kapartner yung kung ano yung na-experience natin na problem, ginagawa natin ng solusyon and Yes. tayo yung nagpo-provide ng solution. Galing! So, sir, ano ang naging inspirasyon ninyo dito sa Clean Zone PH? Ano yung parang vision ninyo dyan? Actually, since the business started 2016, we always wanted na to provide excellent services from cleaning, pest control, disinfection. Yun yung isa sa mission namin. And of course, we wanted always na to be the top of the mind pagdating sa cleaning kasi doon ka naman nag-start yung business po. So, saan nag-start, sir? Saan yung parang marami na ba Sa kayong cleaning branches? ng condominiums, ma'am. Actually, dun siya nag-start. And then, later on, as part ng growing up ng business, then we cater na rin yung mga corporate clients. But this time, mas maraming kaming corporate clients versus the residential clients po As or in? condominium na clients, yes. Sa umpisa po, sir, ano po yung karanasan ninyo nung pagpapatakbo ng negosyo nyo? Ano yung mga challenges na hinarap yun nung panahong inumpisahan Actually, niyo po? sa totoo lang po, starting a business, hindi siya ganun kadali. I think everyone can relate, especially mga small entrepreneurs po. Mahirap siya. Sa time, of course, nandiyan na yung sa budget, di ba? Sa mga planning. Pero isa sa I think pinaka-importante dito yung determination. Me and my partner, talagang kung ano yung plano namin for Clean Zone. Hindi lang namin siya iniisip na tagalinis lang yan. Hindi siya ganun yung konsepto namin. We wanted Clean Zone as a big, despite na small lang kami, pero yung thinking namin lagi dapat big company tayo. Whatever yung practices namin before nung nasa corporate world kami, ina-apply din namin siya kay Clean Zone. Pwede ba kayo mag-share ng background niyo, sir, sa corporate world na pagtatrabuhan niyo yes. dati? Ano ang naitulong nito ngayon sa business niyo? Sa actually background ko is customer service for 10 years. I work sa telecommunication po, sa food industry din. Yung last ko is credit cards. But pinaka-bottom line is customer service talaga. Kaya isa rin sa ruling ko sa mga employees ko sa customer service. Actually, I call them engagement officer. I wanted na pag may tumawag, mag-book man yan or not, dapat may recall kayo sa kliyente. Hindi tayo dapat robot sumagot. Kasi sa huli, again, hindi naman siya agad magpapa-cleaning eh. Dapat unang tawag pa lang niya, may recall na agad yung kausap sa phone.
phone. So, I want them to be parang mas engaging sa mga kliyente. First step pa lang ng booking. Isa yun sa number 1 na bilin ko sa mga customer service ko. Customer service. Kasi kahit ako naman, kung yung kausap ko parang robot, di ba? Parang boring na parang, Yes. hindi man lang nakipag-interact, hindi man lang kinuha yung ano talagang concern ko, di ba, sir? Tsaka importante mami yung first impression sa wali. Oo, tama. So, ayan. Sa ngayon, sir, ilan na yung branch ng Clean Zone? Actually, ma'am, currently, before we started 2017 yung franchising, but we stopped. Honestly po, pag service, based on our experience lang ito, ma'am, yung sinashare ko, iba pala yung franchising when it comes to service as compared to products. Mas madali ang franchising ng products versus dun sa service for a person na sobrang strict pagdating sa SOP. Kasi kami, we wanted big. Parang ang ideal namin before, kapag kunyari, pag Starbucks, ito yung service niya, dapat Clean Zone, ganito siya. So, despite na we have branches, we decided to cut if hindi sila nagpa-follow ng SOP. But, isa sa plan naman namin this year is nire-revise namin yung franchise package namin before. We're offering now the franchise na what we will sell is not the product or not the service, is the experience ng company for 7 years. We're blessed for 7 years. I'm sure sa blessings na binigay nila, madaming ups and downs yun. Yun yung isi-share naman namin this time. Yung experience mismo. Pwedeng you have existing cleaning service na nag-close, hindi pinalad. Pwede siyang mag-avail nung offer namin this time. Kasi we will share the secret ng business basically. So, paano yan, sir? Yung mga ino-offeran niyo ng ganyan, yung mga nagko-close na mga services, ano yung unang step na ginagawa ninyo? Usually when we market naman, we do sa social media. And then, kapag may mga nag-inquire, we check first. This time kasi we wanted na kailangan kung mag-franchise ka, hindi lang it's about money na agad kikita ka. Dapat you have the passion as well sa pagnenegosyo. Kasi Tama. sabi ko nga po, hindi ganun kadaling magnegosyo. Kailangan nandun yung dedication mo, yung puso mo sa negosyo. Kung before, happy ka na you have to rest day. Honestly, wala akong rest day, pero hindi ako nagreklamo. Kasi masaya talaga ako sa ginagawa ko. Masaya na hindi, yung aside sa hands-on ka, I wanted na laging nandun ako sa tao ko pag kailangan nila ako. Ganun kasi ako mag-manage ng business for the last 7 years din. Ang galing. Magaling na leader. Yes. At makulit po. Kinakabahan Madaling lang ngayon. lapitan. So, balikan lang po natin, sir, kasi nabanggit niyo po na nag-start yung business niyo is 2016. So, nung pandemic, syempre, lumakas yung business mo noon kasi kailangan talaga ng maraming tao noon na magpalinis, magpabook talaga sa inyo kasi doon nga, yung sa virus nga. So, ngayon naman, sir, ask ko lang po kung ano na yung takbo ng negosyo nyo? Ganun pa rin po ba Actually, super blessed pa rin after the pandemic. Yung pandemic, parang yun nga po, naging parang wake-up call na rin siya sa ating mga Pilipino, yung kung gaano ka-importante yung cleanliness. During the pandemic, isa rin dun sa worry ko, what if mawala na yung disinfection nang next sa amin? Nakakatuwa yung mga clients namin na corporate, under corporate, na nagpapadisinfect. After that, kinikater na namin sila sa mga cleaning, sa carpet cleaning nila sa offices. So, nagtuloy-tuloy lang din po siya. Hindi ko din ina-expect actually. Kasi yung mga tao, nagka-lesson sila nung pandemic na kailangan pala talaga mag-mask, kailangan malinis. Tapos, kailangan lagi nag-alcohol, kailangan naka-disinfect lagi yung paligid, di ba, sir? So, malaking blessing din yung pandemic, di ba, na nagka-lesson din tayo. Yes po. Sa ngayon, sir, ilan yung mga staff nila? Ang employees namin po, less than 40. Pero mga regulars employee, karamihan po we have po. Hindi siya yung kapag ng cleaning, tatawagan lang namin sila. Talagang regular employees po sila. Even yung mga naglilinis namin, from the supervisors to drivers po, to cleaners, cleaning officers, po talaga sila, regular employees sila. fully book po kayo daily, sir? O hindi po kayo nakulangan sa Minsan, may times na kinukulangan, pero nasa planning din siya. Depende sa, yun po, kung sino yung priority. May planning system siya. Pero, for 8 years, blessed pa din. Sa isang araw, sir, ilan po yung mga customer na nakikater nyo po? Actually, sa isang client po, less than 20. Minsan, ma'am, actually, ang maganda lang din dito, when yung clients mo is corporate, minsan isang booking lang siya, buong tao ko kukunin niya na. Isang kliyente lang sa buong kasi ang lalaki ng space na kinukuha. Versus yung sa residential naman din po na minsan 2 or 3 tao lang yung need. So yun, marami kaming pinupuno. Pag minsan, fully book kami, may instances talaga na pag corporate clients, 1 day booking lang, lahat ng tao ko nalabas, including sa site supervisors. Minsan even admin tumutulong to check the quality, yung mga every time na may kailangan. Diba? Yes, tulong-tulong po.
Ano yung sabihin na natin, pinakamalaking service na naibigay ninyo na parang challenging ba tawag dyan? Yes po. I think ito yung isa kong di ko makakalimutan before the pandemic. Siyempre, we're excited kasi meron kaming na cater na, it's a carpet cleaning, pero ilang floors po kasi to. So, first time na mag 24/7 yung coordination. Natapos naman namin siya, happy yung client. On the third day, tinangkaso ng mga cleaning officers ko. Medyo bumigay na sila. So alam mo yan, ang nakakatawa lang doon, again, important doon is the teamwork. We're super happy na na-cater namin siya and happy yung kliyente. Kumbaga, internal na lang namin yun na medyo napagod sila. That's in somewhere in Makati. BPO po kasi siya. Kumbaga, again, yung pinaka-importante doon is the learning, at least moving forward, alam na namin yung tamang discarte. So, sobrang excitement namin. Siyempre, we cater, we deliver naman the promise. Pero yung mga tao ko kawawa, nagsipagtarangkaso na silang lahat after that cleaning po. That's before pandemic po. Ngayon, ano yung pinaka-values na ini-instill mo dun sa mga staff mo? Sa ngayon, ma'am, for the business po. Ako kasi, since I'm managing the business for ilang years na rin, I always wanted na makilala ako not the super strict na boss or owner. Actually, I can do parang talking sa kanila kahit hindi work-related. Available ako. I can do that po. At the same time, pag need nila ako, kung kailangan yung kausap, may problem ba, available ako. For me, as yung parang owner or a supervisor ng team, I always wanted na yung tao mo, regardless kung work-related yan or not, make sure na maramdaman niya na kapag need ka niya, nandun siya. For me, that's important. And as a leader, I always wanted na close ako sa mga tao ko. Not because gusto ko lang malaman yung galawan nila or alam mo yun, part na yun kasi you wanted syempre solid the protection of the business. Para sa kanila din naman po yun. But I always wanted na parang yung sinasabi nila na family. Kasi naniniwala din po ako pag yung mga employees, mapag years na sila, and I'm happy and proud po na like si Ma'am Tina, from cleaning officers to now to site supervisor ay now part ng admin team. Years na po siya, like 4 years na siya sa amin. Hindi po So, nakita madali. mo yung paglago ni Ma'am? Yes. Hindi po ganun kadali, Ma'am, yung mag-cleaning sa totoo lang. Effort po kasi siya, it's physical. So, dun sa part na yun, natutuwa ko na matatagal na sila. Pero alam din po nila na once na may problem or may kailangan pag-usapan, mag-usap tayo ng maayos. Ganun po yung, at least for me, that's balance pa rin kasi of course, I have the business to protect para sa kanila din naman po. Maganda yan talaga yung open yung communication, madaling lapitan. Ano din no, yung about sa cleaning, sabi ka na sir, hindi madali. Kasi nga di ba tayo personally, minsan, pag inutusan ng nanay, linisin mo yung bahay, tapos mamaya, ulitin mo yan, hindi mo pa linisin yung ilalim. Yung mga sulok-sulok, Yes, yun, di ba sir? In-experience ko naman sa paglinis lang ng CR. Parang minsan nung nag-work pa kami, parang rest day mo na lang, buong araw mong lilinisin yung CR. Sobrang pagod po siya. It's an exercise pero hindi talaga kaya. Ang effort po talaga. Kaya I know kung gaano sila ka-struggle talaga sa sites ko. Kapag may concerns na i-erase, yun po, I have to check din kung saan ba sila nanggagaling. Minsan, alam nyo na, pag emotional ka, di ba may tendency na minsan sarado yung mind mo, I have to check din kung gaano ba sila kahirap dun sa site nila. Parang ganun po. Checking din ako sa kanila sa site. Ano naman sir, ito naman ibang question. Paano mo naman binabalance yung work mo and personal life? Honestly, sa work Wala nang kasi, personal life. sobrang hands-on ko, ma'am. Pero ako natutuwa naman ako na personal side po. Since yun nga po, my partner and I started this business. Isa sa amin kasi always po na pag alam nilang busy yung isa, usap muna tayo. Wala na tayong time sa isa't isa. Sobrang importante nun yung open communication. Pag alam mo busy yung partner mo, okay lang yan. You know naman yung purpose ba't siya nagiging busy. But at the end of the day, kailangan meron pa rin kayong time sa isa't isa. Like ako, siya yung tagatap sa akin. Hindi ka pa nagre-rest day. Labas muna tayo kahit saglit lang. Yung Ay, sana all. Ano naman sir yung parang me time? Kasi di ba, busy ka. Ano yung parang me time mo? Actually, ngayon yung me time ko, somehow parang sa business. I'm currently studying kasi crystals. Yan yung mga kapag hindi ako busy sa clean zone, kung gusto ko maiba yung mundo ko po, I study crystals po and tarot as well. So yun yung mga pinagkakaabalahan ko. Aside doon, syempre, yung mga stress reliever ko, yung dogs ko po. Yung mga small dogs ko. Doon lang talaga naikot, ma'am. Aside doon sa time ko sa partner ko, parang ganun umiikot yung life ko for ilang years na din. And I'm happy po doon sa part na yun. Ano naman sir yung parang pinakamagandang
comment o feedback na tanggap mo sa isang Sa client? mga clients, ma'am. Actually, aside dun sa yung mga referrals, yun, kasi pag ni-refer ka na, it means natuwa talaga yung kliyente. Tsaka yung super satisfied sila sa service. Pero ito, ma'am, ito yung pag ganyang feedback, ito yung pinakatumatak sa akin. Kasi when we started the business, syempre dumating din po kami na iba-iba yung set ng uniforms, parang ganun. May nakuha kaming feedback sa kliyente na sabi niya, ito yung exact words niya, sobrang natutuwa ako kasi hindi mo ka madungis yung pinadala mo sa akin. If you can check, ma'am, I'm not sure if you have the pictures or videos po. Kung makapansin nyo, nakapolo po sila yung mga naglilinis namin. Oo po. Yung mga babae Sa namin po, video. nakaperlas sila. Tapos yung buhok nila is nakatali, pusod po. For me kasi that's parang somehow empowering them. 'Di ba? Oo, Usually ayan, sila ng mga nakapusod. nakapusod, mga flight attendant, mga beauty Oo. queens. I wanted na hindi lang po 'yan cleaners, professional cleaners po yung mga tao po. Kaya ganun yung itsura po nila. Even the color ng blue, Oo. ano po, for clean zone kasi normally pag business po kasi pag blue, it's more on loyalty at saka at the same time, Yes. dapat yung trust po, importante yun since nagpapadala kami ng tao sa kliyente. Favorite ko yung blue. And wag nating nilalang ang cleaners, mga kapartner. Yes. Hindi basta-basta yan. Kasi pag walang cleaners, paano na lang tayo magkakasakit Totoo. tayo, di ba? Kasi Malaking pag tulong marumi din sila. yung lugar natin, automatic yan. Mag-a-attract yan ng maraming virus. Wag natin maghintay ng next pandemic bago pa tayo matauhan, di ba, sir? So sir, paano nyo po pinalago yung negosyo nyo na 2016 nag-start hanggang ngayon, nagpatuloy po kayo? Ano yung Anong sikreto, sikreto nyo po? sa tagumpay? Isa sa masasabi ko na sikreto, aside dun sa typical na sipag at syaga, which is needed talaga yon for starting a business, ako, since I'm a triple Scorpio po, on the part ng astrology, yung Scorpio yung rising at saka sun sign ko, at super emotional na person po, kaya sinishare ko lang as Scorpio intro. din ako. I'm sure emotional ka din naman. Sa ano po kasi, sa business, hindi ka talaga po pwede na maging emotional, especially kapag Yes. decision making. It's a no-no. Kasi po, once na naging emotional ka, regardless kung sobrang saya mo or sobrang affected ka doon sa given situation, hindi mo na siya kasi nakikita yung bigger picture. Ang tendency po, magkakaroon na pag magde-decide ka, ang nakikita mo lang yung small part ng problem, minsan naka-fight mode ka agad. Wherein kung mas relax ka, at least makaka-decide ka, beneficial sa kliyente, sa employees mo, of course, at the same time, sa company as well. So, dapat it's always, sabi nga nila, win-win-win sa employees, sa business, at saka sa kliyente po. Ayan. Triple win, mga kapartner. Hindi yung parang ikaw lang yung nag-win-win dyan. Yung mga kasama mo, hindi. Oo nga. Lalo na yung, yung client, di ba? Kasi Yes, yan magre-reflect kasi yung serbisyong ibinibigay mo dun sa, nangyayari doon sa nakatanggap ng serbisyo mo. Yes po. Tsaka man pag emotional talaga, kailangan mo talaga din maging, yun nga ma'am, conscious talaga. Hindi laging fight mode lang. Kumbaga, find time to relax before you make a decision. Mas mahirap nang bumawi ma'am pag naibigay mo. Tapos, diba, mahirap ang bawian sa negosyo. Paano naman po kayo mag-response ngayon sa sa competition ngayon sa market, sir? Kasi 'di ba, marami din kayong mga kagaya din sa inyo na business na cleaning naglilinis service sa po. Yes, ma'am, madami-dami din po actually when we started the business. Like ako normally kasi nag-check ng mga competitors. It is, somehow Scorpio, mahilig mag-check talaga yan. Mag-investigate. Ako talaga yun. And I'm enjoying it. Ganun But talaga. then, pero as growing up, hindi na siya yung parang threaten sila. It's no, at the end of the day, we wanted always na maging successful tayo sa business. What is important, yun nga, yung sustainability talaga, i-maintain siya. For me, yung pinaka-importante siguro, aside doon sa teamwork, yun nga po, yung dedication din ng buong team. Parang dumating na rin sa point na parang they always wanted na dapat fully booked tayo. Dapat walang any complaints na receive. Like for example, I share na lang din po yung feedback or reviews sa amin, not only on Facebook but on Google. I'm proud na sabihin po na kami yung highest rated sa cleaning service sa Google. I'm proud to say na iyon kasi contribution ng employees ko yun. I mean, tinrabaho nila yon. Sila yung nasa site and hindi po ganun kadaling maka-maintain ng 5 ratings po sa Google as well. So, yun. Kanila yung part na yun. Tinrabaho po talaga nila. And syempre, hindi sila magiging ganyan, sir, kung hindi nyo tinuruan, di ba? Siguro po. Kundi Ano dahil yung, sa kayo na gabay na-mention ninyo. yung SOP, ano yung para pinaka-SOP ninyo once nagbibigay kayo ng cleaning service?
SOP dun sa site as well. Actually, mahaba yung terms and condition namin, ma'am. Kasi sobrang top three. haba niya ng SOP namin since yun nga po from corporate, talagang nilagay namin sa business yun. Ang isa sa pinaka-SOP namin, ma'am, in case of challenges, always report sa office. At the end of the day, you have supervisors to back up, to support you. Again, every day is a challenge po kasi iba-iba yung kliyente namin. Every day po. At the same time, kapag sa business or sa office mismo, always give your best shot talaga. If you think may problem or mukhang undecided, yung decision mo is not enough, may team na pwedeng sumalo sa'yo. Sumalo in a sense na pwede niyong pagtulungan yan. Minsan mas magandang working kayo together kasi syempre sabi nga nila, 2 heads better than 1. So it's more on May teamwork. na-try ba kayo, sir, na client yun na pinaulit yung trabaho nyo? Yes po, meron at meron ganun, ma'am. Hindi mo naman din Paano mapi-please nyo lahat hinahandle po. yung ganyan, sir? Di ba meron mga mitikulosa talaga na client? Paano nyo hinahandle? Sa amin po, ma'am, lagi kami nag-i-investigate first. Hindi kasi ibig sabihin na pag nag-complain ka, babalikan namin agad yung kliyente. Kailangan namin siyang kumbaga, parang paligayahin just to get yung trust ng kliyente. Again, I have to investigate dahil unang-una, train po yung mga tao namin. At the same time, tiwala ako sa tao ko na hindi yan, alam mo yun, matapos lang. Hindi yung pwede lang sa cleaning. Oo. Dapat talagang alam mong pwede. May investigation process po na nangyayari. Pag nalaman po namin mismo sa team na, yes, may lapse yung team, may na-miss out due to whatever reasons, babalikan namin yung cliente. Kasi after all, nagbayad yung client. Kailangan, di ba, yung binayad niya sa amin, dapat talagang ma-fulfill namin yung need niya. Pero may investigation always po. Hindi siya na pag-complaint, balikan. It's no po. Ito naman, ano naman yung sir, bigyan nyo kami ng mga sample ng mga services na ino-offer ninyo. We started before, ma'am, yung freestyle cleaning sa condominium. Like, kami kasi sa condo, ang liit lang ng condominiums po. Usually, limited space tayo. May mga parang freestyle cleaning lang. Pwede silang mag-book ng 3 hours lang. Nasa inyo po yan kung anong gusto nyo pa-priority. Meron naman din yung deep cleaning from ceilings to walls po. That's per square meters naman siya, yung rate natin. So, that's magkaibang rate. Then, we have also yung mga shampooing ng bed, mga sofa or offices, yung mga carpets, Ayun, no? ginagawa din namin yun. Yung added po na after the disinfection, since naglalo na tayo sa disinfection, we offer now the pest control. Ay, Pa yung pest control. pinaka-latest. Kailangan sa naiya. Speaking I of know. pest control, Yung mga ganun, sir, anong tips nyo sa mga surot? Yung sa pest control, ma'am, we have parang expert kasi. Like, for example, we have cleaning officers who can do the cleaning. Then, we have the pest control naman who is in charge doon sa... Iba sila. Yes, may Oo. kanya-kanya kasi silang parang mga background po. Actually, pag ganyan di siya maiwasan, ma'am, hindi rin kasi pwedeng na parang isang pest control lang, ubus siya na agad. Minsan, kailangan nating malaman saan ba nang gagaling muna mismo yung Oo. peste na insect, 'di ba? Na kailangan natin wala patayin, sorry. Pero yun, lang. kaya nga siya parang pag-aralan ng laban kung saan exactly nang gagaling yung parang pinaka-problem niya. Kasi sabi nila, yung mga surot, syempre galing talaga sa dumi yan, di ba, sir? Yes, opo. Paano ba may iwasan yan? Maintenance, sobrang importante sa cleaning. Even sa pest control, may maintenance po. Sometimes yung client namin, we require them at least maybe quarterly. Again, depende to sa dami ng surot or ng problem nila dun sa condominiums or sa offices nila. Sometimes, in the long run, pwede kasi yung mag-twice. A year na lang siya. Depende po talaga sa... Depende. Nakita mo yun sa airport. sobrang dami kadiri na tingnan Tapos sila. may ipis din, di ba, sir? Yes May po. daga pa. Nag-change tuloy Nakasali sila ng mga din. Parang gusto mga ata gawin upuan. ng Sayang nga Kaso wala Parang Pero for na-try safety nyo ganyan, ng sir, na kayo ng mga surot sa services ninyo? We have as well po. Kasi minsan like yung mga beds po, minsan yung mga pool gas, may mga clients kami, siyempre yung mga dogs. Oo. Minsan nalalaman nila kapag OA na po, nasa walls na. Meron at meron ganun, ma'am. Nakati yung mo. Hindi ko pala ko. Meron mo, may part talaga din siya. Kaya sinama rin namin yung pest control sa cleaning kasi somehow it's connected. Oo, connected Maintenance talaga. pa Yung din. mga termites, meron din kayong ganun, sir. Soon, plan po din namin yun. This time kasi it's more on the general pest control. Yung mga ipis nga po, mga lamok, mga ganun siya. Yan, lamok. Isa din yan. So, 5 to 10 years, sir, ano po yung mga plano nyo para sa negosyo nyo po na
Nice. This time po, yun yung we wanted to revamp po yung franchise package namin. We wanted na i-train whatever yung secrets or learnings namin for ilang years. Gusto namin i-share yun sa someone na interested talaga sa cleaning service na business. Kaya I mentioned yung kung someone na pwedeng hindi naging successful before or pwedeng yung interested talaga hindi pa nung simulan, dun papasok yung offer namin ng franchise. It's no longer na bili kayo sa amin ng item, hindi na siya ganun yung mangyayari. What we will share talaga yung napagdaanan namin for almost 8 years. Pati yung mga problem na encounter namin, Galing. i-share na namin sa inyo. Even the suppliers, lahat ko talaga this time, we wanted na i-share. So, sabi nga namin, importante naman doon kasi kapag naging successful sila, at least alam namin na naging part kami ng success nila, yun naman yung important. So may kayo parang mentoring program. Yes. Ang galing. Kasi may partner Sana as well is doing, nagme-mentor. May partner po kasi is doing mentoring din sa mga go negosyo, yung mga ganun po. So, parang somehow ganun yung idea, mama. Ito naman, sir, baka meron kayong pwedeng ma-share na mga advice o tips sa mga kabataan o yung mga gustong magnegosyo, yung mga first-timer pa lang. Anong dapat nilang gawin? When starting a business, importante rin kung kapag mag-create ka, kailangan, yun nga po, may solution kang binibigay. May yung business mo, it's parang an answer sa problem. Importante yun. You can also start if you, parang you wanted na, uso yan. Minsan kasi ang mahirap kapag uso, ma'am. Siyempre, pag nag-business kayo, you always wanted na long term. Hindi short term lang po, di ba? But then again, ang pinaka-importante doon, gaano ka ba ka-serious pag nag-start ka ng business? Dapat hindi yung, alam mo yun, matry lang. Kung mag-business ka, hindi siya naging successful man, that's okay. Ang importante naman doon, yung learnings po Yes. Yung failures kasi, again, yun yung magpapatibay sa Yes. atin Oo. along the way po. Parang best teacher yung mga yan. Diba? Yun yung importante naman doon. Walang problem sa failures for as long na natututo tayo. Importante yun din yun. And lastly, yun nga, yung pinaka-important talaga for me as a Scorpio, huwag ka talaga mag-decide ng emotional ka. Talo ka kasi lagi, based on experience, Ganyan talo din ka ako. pag emotional. Give time na ka makapag-isip at least Pag before you sobrang decide. saya ka, sobrang galit ka, sobrang kang nalulungkot, minsan mali yung desisyon na nagagawa mo. Usually, Kaya kailangan ma'am, based huminga on muna ng study. malalim, mga ka-partner. Mag-relax Sa muna mga saglit. kapwa Scorpio ko dyan. Sorry, ma'am. Di ko alam na Scorpio ka. Okay lang, sir. So, ito. Ayan ha, napakinggan nyo yung mga tips ni sir ha. Ang galing. Pang-mentor talaga. Ito yung gabay sa tagumpay. Basahin mo ano. Ito yung, Ito yung gabay binigay ni sir na gabay sa tagumpay. natin is, whatever path you choose in life, enjoy it and give it all you've got. Ayan. Give it all. Appreciate small successes and be grateful for what you have. Yun pala yung kapartner, no? Ito pa, never make a decision when you are emotional. Ayan. Sinabi ni sir kanina. Super. Yun na nga. Sir, baka pwede nyo po ibahagi kung saan pwede Paano makontak kayo kayo. kontakin? Oo. Saan kayo mahanap? Yes po. Anyone na need ng any cleaning services, pest control or disinfection, yun po, visit our Facebook page and Instagram and TikTok. That's Clean Zone PH po. Our website, cleanzoneph.com. And just in case po may someone na interested man mag-franchise, na dati may business na ng cleaning and gustong mag-revamp yung business nila, just message us po. Kasi we're planning to start po yung offer namin yon this coming March 24 din. 2024. Ayan. Baka meron pa kayong gustong batiin, sir. Yes, pasalamatan. Oo. Baka meron kayong message sa ating mga viewers. Gusto Nanonood ko i-shout ngayon. out. I think I'm good na kasi talagang priority ko yung una pa lang, yung Clean Zone at saka yung Transform Media family ko. Ayan. Alright, di po napakinggan mga kapartner. Ating nakasama ang isa sa mga magaling na mentor. Diba? Marami akong natutunan kay Sir RC Flores, ang CEO ng Clean Zone PH. Yes, kaya ating natunghayan ang mga kwento na puno ng inspirasyon at pagpupusigi. Nawa kayo'y aming na-inspire ngayong hapon mga ka-partners.